Una, ang napapakinggan lamang natin yung mga ugong-ugong sa House of Representatives ng impeachment. Ngayon, may counter na siya. Ito ay hudyat ng hindi susuko itong Vice Presidente natin ngayon at ipaglalaban niya yung institusyon. Pinaghahandaan niya ang mga sinasabi niya at ito ay may mga ebidensyang sinasabi, hindi niya kaagad linalabas ang barahan niya. Ikaw ay nasa administrasyon. Kailangan mong tingnan itong mga binibitawan niyang mga baraha kasi may video, may 5 charges of impeachment. Sinabi rin niya doon na kahiya-hiya itong si Speaker, no? Makasagot. Diretso niyang sinasagot at ginagawa na niya ngayon ng konteksto. Sinasabi niya sa taong bayan, paano ba kami nagsama? I mean, sa akin, telling yung sinabi niya na hindi naman talaga kami magkaibigan. Telling sa akin yung pagpunta yung sinabi ni Senator Marcos, no? Pangatlo, yung sinasabi na wala naman na itulong ang mga Duterte. Clearly, sinabi niya yon na kailangan siya, sinabi ni Senator Marcos na kailangan siya para manalo yung kapatid. So, makikita natin from the very start, it was a calibrated decision to get her. Hindi siya yung nag-apply, siya yung pinuntahan at may inoffer pa nga siya mga kandidato na Bisaya para dun to counter yung sinabi ni Senadora Marcos. Yung kanyang revelasyon po ngayong araw, do you think, kumbaga, ito'y sapat na mga impormasyon para ma-dispute yung naging pahayag ng pangalawang Pangulo? Yung mga detalye na yon, sapat na ba yun? Though meron pa siyang sinasabi na yung mga numero nung survey, no, na doon makikita din talaga kung sino nga ba talaga yung na-deceive, ginamit lamang, Prof. Admar, makikita mo, handa si Vice Presidente. Natatandaan natin yung sa DepEd, yung sinabi niya, ano bang rason, ba't ako humiwalay? Pinuntuhan niya yung pag-insert sa school building projects. So ito ay isang tao na hindi lamang humahampas sa hangin na nakikita natin ngayon sa uri ng politika na hearing dito, hearing dyan, pero parang witch hunt, tagahanap ng ebidensya. Ito, simula nung humarap siya tungkol dun sa, kung natatandaan niyo yung video, na 3-part, mahaba, no? Pero makikita mo, meron siyang evidence. Kanina, present niya yung meeting tungkol dun sa survey, na sinabi niya hindi niya pwedeng picturean. May sinabi rin siya doon yung resulta ng survey na pero hindi niya dadalhin niya. So makikita mo in every step of the way, parang pinaghandaan niya kung sakaling ako'y iligwak, kung sakaling ako'y ihulog, sandali lang, may ebidensya ako. Very telling yung sinabi niyang may 5 potential charges of impeachment sa Pangulo. So ito ay pumupunta na ngayon siya sa arena ng impeachment. Nung una, ang napapakinggan lamang natin yung mga ugong-ugong sa House of Representatives ng impeachment. Ngayon, may counter na siya. So yung pagbubukas sa November 4 ng Kongreso, baka yan unahan kung sinong mag-file ng impeachment complaint. Hindi natin sinasabing mahuhusgahan kaagad yan dahil ang November 4 to December 20 ang calendar ng Kongreso at yan ay gagamitin para matapos ang budget. Ngayon, kung may mag-unahan sa pagpa-file ng impeachment, napakahirap yung mangyari dahil sa Senado, 7 ang re-electionist at 5 ang graduating. So paano mo mako-constitute yung impeachment court?
sa tingin ko yung sinabi niya kanina ng halos 2 oras, ang balita ko nagulo ang political establishment at nag-counter moves. Kasi ngayon lang natin nakita ang Vice Presidente na talagang diretso, may mga sinabi siyang analogies, katulad nung pag-ukay sa labi, no? At itatapon sa West Philippine Sea. Medyo maaanghang yung mga binitawan niya. At ito ay hudyat ng hindi susuko itong Vice Presidente natin ngayon at ipaglalaban niya yung institusyon. Opo, yun sana yung next ko na tanong, kung nabago ba ang landscape ngayon, arena, dahil sa naging pahayag ng pangalawang Pangulo. At the same time, makikita mo ba na maglalaylo ang mga una ng mga bumabati ko sa kanya, considering nabanggit na niya yung sinasabing 5 dahilan para sa impeachment kay Pangulo, and at the same time meron pang mga pahaging at possible next week yung kay Speaker Romualdez, at saka pati na rin si First Lady, nabanggit din niya. Nakikita mo ba magiging laylo o maglalaylo yung pagbanat sa kanya, o magiging mas intense pa, Prof? Well, Admar, makikita natin, no, katulad ng sinabi ko, pinaghahandaan niya ang mga sinasabi niya, at ito ay may mga ebidensyang sinasabi, hindi niya kaagad linalabas ang barahan niya. Makikita mo, may sinabi siya nung huli niyang press conference about a video. So, kung ikaw ay nasa administrasyon, kailangan mong tingnan itong mga binibitawan niyang mga baraha. Kasi may video, may 5 charges of impeachment, sinabi rin niya doon na kahiya-hiya itong si Speaker, no? At sinabi rin niya yung pangatlong tao doon sa triumvirate na talagang the institution is being put down. So, makikita mo, pumapasok tayo sa, yung iba ang sabi very toxic. Hindi naman nanggaling yung toxicity sa Vice Presidente. Again, babalik ako, 2 taon siyang tahimik. Doon sa pumupuna sa demeanor niya, kung ikaw ay 2 taong tahimik, pagkatapos every budget cycle, ang pinupukol ay yung Confidential and Intelligence Fund. At nagkaroon na nga ng committee sa House na talagang hinahanapan alam mo yung committee ni Congressman Chua, talagang witch hunt eh. Naghahanap sila ng pwedeng makaso sa impeachment. Di ba ang usually experience natin sa impeachment, fina-file yun. Pwede ng isang miyembro, pwede ng isang outsider, pero na-research mo na kung ano yung charges. Ito, ang ginagawa doon sa committee ni Congressman Chua, hinahanapan. Ano pa yung grounds na pwede nating magamit? So ngayon, bago yan. Kasi usually, pumapasok lamang ang Kongreso sa ganyang usapan pag meron ng impeachment complaint na na-file. So makikita mo dito, arising from the committee hearing of the good government and public accountability could possibly be the charges that will be used by whoever will file. My sense is it will be a member who will file para gumulong na. Yun nga lang, yung timing, yung sinasabi mo, pumapasok ba tayo sa ibang arena, naandyan na yung naghahanda sa kampanya eh. So politicized talaga. Ang impeachment ay isang political tool, pero dahil naghahanda ka na para sa kampanya, mas lalong iigting ang politika. It can work both ways, no? Ang problema sa administrasyon, sila ang nagsimula nito na ang tingin ko it is a witch hunt, a fishing expedition
hindi defined ang end goal, at walang exit strategy. Kung titingnan natin, alam mo, mahalaga sa politika na parati ka may exit strategy eh. Kung magkagipitan, saan ako lalabas? Kung maayos, paano natin tatapusin ito? Yan ang problema ng Quad Committee at ng committee ni Congressman Chua. Kasi hindi mo alam hanggang kailan yan dadaloy, hanggang kailan iipitin ang napakaraming tao dahil dyan sa pag-cite sa contempt, no? Kaya napaka labo in the sense na what are you trying to prove? At ano yung end goal? Ma'am,